coworker is not your friend. Ang kasama mo sa trabaho ay hindi mo kaibigan. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Unless ang tagal na kayong magkakilala at mayroon na kayong pinagdaanan na kasama mo sa work, taon na, tapos involved na siya sa buhay mo, sa pamilya mo, both families magkakilala, hindi mo kaibigan yung yung coworker mo o mga coworkers mo. Yan, dapat mong gawin ay pasok ka sa work, gawin mo yung trabaho mo, maging maging approachable, friendly, pero don't expect na ganun din sila sa'yo. Maging pakita mo lang yung pagiging mabuti mong tao, pero wag may expect na ganun din ang isusukli sa'yo. Sa 20 years ko na pong pagtatrabaho, marami na akong na-meet na iba't ibang kasama sa trabaho, iba't ibang lahi. Kasi nga po, nanggaling tayo sa Singapore, nakamit tayo na iba't ibang lahi doon. Tapos ngayon dito sa Canada, ganun din, multicultural din kasi yung Canada. Iilan lang yung minsan nga sa isang company wala kang may tuturing talaga na yung kada company na pupuntahan, bibihira yung magkakaroon ka ng talagang sabi mong friend na mapagtitiwalaan mo sa mga bagay-bagay. Kasi ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan, sinusukat yan ng panahon, sinusubok ng pagsubok, yung mga problemang darating. So kung wala pa kayo sa ganung stage na parang nagdadamayan kayo, tsaka walang sikretong lumalabas, hindi mo matuturing na pagtitiwalaan na kaibigan yung mga kasama mo sa work. Lalo na kung mga let's say 1 to 2 years ka pa lang sa company, hindi ka pwedeng maging kampante na magtitiwala ka sa kanila. Lagi nating iisipin na tayo yung mga empleyado sa company, no? Hindi tayo yung may-ari. So anytime na kung ano man magkaroon ng problema at nasangkot ka, hindi ka ililigtas ng mga kaibigan mo. Siyempre ang ililigtas nila yung sarili nila. Kaya kung mayroong pagkakamali na nagawa, halimbawa ang grupo at napabilang ka ron, hindi nila ililigtas ikaw. Kumbaga, ililigtas muna nila yung sarili nila. So kaya mag-ingat po tayo sa pakikipagkaibigan natin sa trabaho. Tsaka iiwasan po natin yung magkukwento ng, let's say lang po, may hindi ka nagustuhan, no, sa company or sa isang tao. Iwasan mo yung ikukwento mo sa tao yung mga negative na information na eventually baka bumalik sa iyo, no? So medyo mag-ingat ka na lang. Kumbaga kung hanggat maaari, sarilinin mo na lang yung napapansin mo sa trabaho kaysa i-share mo sa iba. Masama kasi po dyan yung pag naikwento ka. Nasabi ko na po ito dati pa sa mga vlog ko, yung uso sa company yung may babang ka at ikukwento, kumbaga may hot topic na related sa mga co-workers at gustong bumangka ng isang empleyado, maaari kang may kwento unintentionally na hindi ka naman sinisiraan, pero dahil ang topic ay within sa company, yun, mangyari, may kukwento ka, hindi man negatibo ang
ang intention ng tao, but yung kinuwento niya in negative in a sense, yun ang mangyayari, makaka-apekto yun sa ano mo, sa pagtatrabaho mo dun sa company, lalo na kung ang napagkwentuhan ay related sa'yo, tulad ng boss mo, mga kasama mo sa board. Let's say sinabi mo na hindi mo gustong makatrabaho yung isang kasama mo sa department, so maano ka, maapektuhan ka. Kasi ang lahat ng mga empleyado gustong kumanda yung ano niya, yung career niya sa sa company o sa iba, sa pangkalahatan yung career niya. Ngayon kung makakakuha siya ng, may taong ganoon kung makakakuha siya ng bagay na pwede niyang gamitin para umangat siya o bumida siya, gagawin niya yun para maging siya, successful siya sa career niya doon sa company. Kaya mag-iingat po tayo sa mga bagay, lalo na kung kung mga negative na information at saka yung anything na sa personal mo sa buhay. Kung hindi mo naman talaga ka-close talaga yung tao, wag mo nang i-share para hindi ka na maapektuhan. Kasi dumating yung time na hindi mo kasi masasabi. Pag dumating yung time na nakaaway mo yung napag-sharean mo, maaari niyang gamitin yun para against sa'yo, para baga mapahama ka. So kaya mag-ingat po tayo. So ang the best po talaga, huwag tayong masyadong maging open, lalo na kung bago pa lang tayo sa company o kahit matagal ka na. Huwag mo masyadong i-open yung ibuklat yung buhay mo sa company, sa mga kasama mo sa work, kasi hindi mo sila permanenteng makakasama sa buhay mo. At kung yung mga sensitibo na informasyon na ibibigay mo sa kanila ay maaaring magamit nila against sa'yo. So mag-iingat lang po tayo. Kaya nga ang magandang payo nga dun ay masok ka lang, gawin mo lang yung tama. After ng 8 hours mo or overtime, umuwi ka na. Basta as long as maganda yung pakikisama mo sa loob, wala kang sinasaktan or tinatapakan na tao, basta gawin mo lang trabaho mo, okay na yun. Huwag mo nang huwag mo nang gawing komplikado pa na makikisali ka pa sa mga sa mga bagay na kumbaga sensitibo na pati yung buhay mo i-share mo sa kanila. So yun po, mag-ingat lang po tayo. Your co-worker is not your friend.